Mga kababayan, panoorin po natin itong ginawang pananakot ni Cathy Binag. Para po sa akin pananakot ito kasi nagbabanta. Talagang in-specify niya yung mga vloggers po. No? Pakinggan po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito po. Kayo, yung mga naninira sa inyo, yung mga sandamakmak na page sa Facebook, at saka mga troll, nakalista kayo, ipapatawag namin kayo lahat, di namin kayo papatawarin. Hindi pwede, sobra na kayo. Sabi nga na sa Bible, di ba? Di ba meron tayong saint mga anghel na kapag nakakita ng demonyo, hindi pinapatawad, kinikitil agad at inuubos. Ganun dapat. So mamili kayo mga politician. Sino kakampihan nyo? Ang Diyos sa langit o ang demonyo dito sa ating lupa? Ayan mga kababayan, nakita niyo po, no? Ako po yung nagtataka kung bakit lagi silang ganyan. Laging tila nagbabanta, tila nagbibigay babala para, in my opinion, pananakot po para manakot, no? Mula kay Duterte, kay Sara Duterte, at sa mga alipores ni Duterte hanggang sa mga vloggers. Ayan sila Cathy Binag. May mga ganyan silang ugali or style na parang gugustuhin nila na manahimik ka na lamang at huwag kang magsalita at sila lamang ang magsasalita. Saan ka nakakita na ililista mo yung mga admin ng mga pages sa Facebook or sa ibang platform? Saan ka nakakita na kami ay ipapatawag nyo? Bakit nyo kami ipapatawag? Sino kayo? Ikaw, sino ka ba, Cathy Binag? Diyos ka ba? Hari ka ba? Presidente ka ba ng Pilipinas? Ang kapal naman ng mukha mo. Anong karapatan mo na magpatawag? Senador ka ba? Congressman ka ba? Kayo ba ang may-ari ng Pilipinas? Na kapag hindi nyo nagustuhan yung mga pages na nagsasalita, ipapatawag nyo. Anong gagawin nyo? Pagkatapos nyo ipatawag, ililista nyo pa. Diba mga kababayan, sila talaga yung nagpapalaganap ng culture ng pagkatakot or impunity dito sa bansa natin. Tapos na tayo sa panahon yun kasi wala na si Duterte. Nakakulong na nga Tapos ayan, gugustuhin na naman nilang makabalik. Para ano? Para mananakot na naman sila at para sila na naman yung maghahari-harian. Porkit hindi kaalyado nyo o hindi nyo kasang-ayon sa mga opinyon at paninindigan, ililista nyo at ipapatawag nyo? Ano ka? Ikaw ang may-ari ng mundo? Ikaw ang Diyos? Hindi po ba mga kababayan? Dapat po yung mga ganyan, yung ganyang pananakot ng mga DDS nila Cathy Binag, dapat po sinusupalpal at sinasagot, binibigyan ng reaksyon para ipaintindi natin sa kanila na hindi naman tayo natatakot. No? Matatakot pa ba tayo? Sila nga itong nakikitaan natin yung mga poon nila, yung mga sinusuportahan nila, ang gumagawa ng illegal at kasalanan sa mga Pilipino. Sila yung nagtatago, nagpapa-asylum, sila yung nasasampahan ng kaso, naaaresto, nakukulong, nakakarma, nai-impeach, sila yun Ibig sabihin, sila yung gumagawa ng mali sa mga Pilipino, sila yung mga nagkukumit ng illegal. Yung mga poon nila at yung mga kapwa nila vloggers. So sila yung dapat matakot, hindi po tayo. Hindi naman po tayo gumagawa ng masama nagsasalita lang po tayo para sa ating paninindigan at prinsipyo na alam nating tama. Kung sa tingin nila sila yung tama, di lumabang kayo. Ipaglaban nyo sa legal na paraan sa korte. Kung meron kayong nakikitang mga tao na dapat sampahan ng kaso, anong ginagawa nyo? Puro naman expose yung 18 ex-Marines kuno, puro expose. Si Kiko Barsaga, puro expose. Si Leandro Levice, puro expose. Pero saan nyo dinala ang mga expose nyo? Anong napala ng mga Pilipino sa mga expose nyo? Wala kayong, in my opinion, wala kayong naipakulong. Kasi yun naman talagang observation ko, wala kayong naipapakulong. May kinasuhan ba kayo? Wala kayong napapanagot, puro kayo expose. So, ang titingnan sa akin, pang-iintriga at paninira. Tapos kayo itong may ganang magpa-victim at i-present ang mga sarili nyo na nagmamahal sa bansa at nakikipaglaban para sa bansa, samantalang yung mga sinusuportahan nyo, sila yung nakukulong, sila yung nai-impeach, sila yung mga hinahainan na matitibay na ebidensya laban sa kanila para sila ay mapanagot. Tapos sumusuporta kayo, isa-isahin pa ba natin yung mga nakulong na sinusuportahan ng mga yan? Mula kay Duterte hanggang kay Marcoleta, kay Jinggoy, kay Bong Revilla, kay Bato nagtatago, kay Roque nagpapa-asylum, kay Bantag, si Alice Guo, si Kibuloy, ang dami. Iisa-isahin pa ba natin yun? I-analyze pa ba natin yun para maisip natin na tama ang mga yan?
Mali kayo ng pinaglalaban. Maling-mali. From the start, mali kayo. Kaya nga pinapanagot ang mga poon nyo, ang mga sinusuportahan nyo. Kasi mali kayo. Pero feeling nyo sa mga sarili nyo, kayo ang tama. Kaya ngayon dahil napapanagot ang mga poon nyo, nasusukol kayo at hindi kayo nagwawagi kahit ilang beses na kayo nagmaisog rally at nagpetisyon sa Supreme Court at nagparali ang INC, wala kayong napala at kung ano-anong black propaganda at mga video at paninira ang inilabas nyo, wala kayong napala, hanggang ngayon hindi nyo pa rin nare-realize, hindi kayo ang tama. Mali kayo. Kaya hindi kayo dapat manalo sa 2028 dahil balik na naman tayo sa dating gawi. Kaya nga, pinapanagot na ang mga sinusuportahan nyo kasi mali, may ginawang mali. Ngayon, kung sa tingin nyo, may ibang politicians na dapat din panagutin at makulong, makasuhan, ano pang iniintay nyo? Mag-gather na kayo ng mga matitibay na ebidensya at pumirma na ng affidavit ang mga dapat pumirma at magsampa na kayo ng kaso. Panagutin nyo na. Kaso, simula 2022 up to now, puro intriga lang ang dating sa amin ng mga pinagagawa nyo. Parang intriga, paninira at chismis kasi wala kayong napapanagot. Again, uulit-ulitin namin, laging galing sa kampo nyo ang nakukulong, naaaresto at nakakasuhan at nagtatago. Laging galing sa kampo nyo, mga kaalyado ni Duterte. Kaya nagtataka kami, up to now, sa tingin nyo, kayo pa rin ang tama. Mukhang hindi nyo yata nakikita ang katotohanan at realidad dito. Sana ma-realize nyo. Isipin nyo mabuti. Maling-mali kayo. Tapos ngayon, dahil hindi nyo nga nakukuha ang gusto nyo, nagre-resort ka sa ganyan. Ililista mo ang pangalan ng mga pages at papatawag nyo. Sino ka? Ang kapal naman ng mukha mo para magpatawag. Diyos ka ba? Hari ka ba? Reyna ka ba? Presidente ka ba? Ni hindi ka congressman or senador. Anong ikakaso nyo? Gagawa na naman kayo ng mga kaso. Fabricated, gaya ng ginawa nyo kay De Lima. Kaya hindi kayo nagtatagumpay kasi mali. Mali ang paraan nyo, mali ang pinaglalaban nyo, kasi mali ang pinaniniwalaan nyo. Sumusuporta kayo sa mali. Mali lahat, maling-mali. Again, kung sa tingin nyo, dapat lahat ng politiko napapanagot dahil may mga katiwalian din, wag na kayong mag-aksaya ng oras, mag-ipon na kayo ng ebidensya at testimonya at testigo, sampahan nyo na ng kaso sa ombudsman. Kaso, wala Wala kayong magawa, hindi kayo umaaksyon, daig pa kayo ni Trillanes na wala namang posisyon, pero ang dami nang naipakulong. Ang dami nang napanagot, yung iba nagtatago na. Samantalang si Sara Duterte may confidential fund, Vice President, sinong napanagot niya? Sinong napakulong niya? Na sinasabi niyang tiwali. Si Duterte, yung tatay niya, sinong napakulong niya sa flood control corruption or sinong napakulong niya na involved sa flood control corruption ng panahon niya? Wala. Sa tingin niyo, kayo pa rin ang tama? Ay nako. Suko na kami sa inyo. Kung sa tingin niyo kayong tama, di good luck. Pag nanalo kayo sa 2028, gawin niyo kung anong gusto niyo. Diyan naman kayo magaling Kahit mali, ito tolerate nyo. Power tripping. Kaya sana, ang dalangin namin, hindi kayo manalo dahil alam namin, mali kayo, mali ang pinanindigan nyo, mali ang pinaglalaban nyo, maling mga tao ang sinusuportahan nyo. So, good luck. Kung mananalo kayo, good luck sa Pilipinas. Kawawa na naman ang Pilipinas. Yun lang mga kababayan. Sa tama po tayo lumugar. Ang ipaglaban po natin yung tama at katotohanan. Maraming pong salamat.